Hindi ko malilimutan ang tunog ng apoy ng sandaling iyon. Hindi ito ang karaniwang pagsiklab ng apoy na maririnig mo sa isang kandila o kalan. Ito ay mas mabigat, mas buhay, para bang may sariling hininga. At sa gitna ng tunog na iyon, naroon siya, nakatayo, nakangiti, at may hawak na rosaryo na ilang segundo na lang ay tuluyan ng lalamunin ng apoy. Kung totoo ka, sabi niya, bahagyang tumatawa, ngayon ang pagkakataon mo. 5 segundo pa lang ang lumipas, pero ramdam ko na agad, may mali. Hindi sa kanya, kundi sa paligid. Ang hangin ay parang huminto. Ang apoy ay patuloy na lumiliyab, ngunit ang ingay ng mundo ay nawala, para bang may isang pinto na isinara sa pagitan namin at ng normal na realidad. Ang pangalan niya ay Marcus Davison. At sa sandaling iyon, wala siyang takot. Wala siyang pag-aalinlangan. Ang hawak niyang rosaryo, yaong minsang hinawakan ng mga daliring nanginginig sa panalangin, ay ngayon ay nakabitin sa pagitan ng kanyang mga kamay at ng apoy na siya mismo ang nagsindi. Wala ka, dagdag pa niya, mas malakas ang boses. At kung nariyan ka man wala kang pakialam. Ang apoy ay umakyat sa mga butil ng rosaryo. Ang plastik ay nagsimulang matunaw. Ang amoy ng nasusunog na material ay kumalat sa hangin, halo ng usok at alaala. Sa bawat segundo, inaasahan niyang may mangyayari, isang kidlat, isang sigaw mula sa langit, isang kaparusahan. Ngunit wala. At doon siya tumawa ng mas malakas. Wala, ulit niya. Wala talaga. Kung may nanonood sa sandaling iyon at hindi alam ang buong kwento, iisipin nilang nanalo si Marcus. Iisipin nilang iyon ang katapusan ng pananampalataya, isang apoy, isang rosaryo, at isang lalaking nagpatunay na walang Diyos. Pero ang totoo iyon pa lang ang simula. Ilang minuto bago ang sandaling iyon, si Marcus ay hindi pa nakatayo sa harap ng apoy. Nasa gilid siya ng maliit na kapilya, nakatago sa dilim, hawak ang rosaryo na parabang mabigat na bato. Ang mga daliri niya ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit na matagal ng kinikimkim. Nakakatawa, bulong niya sa sarili. Ito ang huli. Ang rosaryo ay hindi basta-bastang bagay para kay Marcus. Hindi niya ito binili. Hindi niya ito hiniram. Iyon ay ibinigay sa kanya maraming taon na ang nakalipas, sa panahong naniniwala pa siyang may nakikinig sa kanyang mga panalangin. Isang hakbang pa lang ang layo niya sa apoy. Isang desisyon na matagal na niyang pinaplano. Sa loob ng kapilya, may isang tao pang gising. Si Padre Miguel. Hindi niya inaasahang may darating sa oras na yon. Tahimik ang gabi. Ang tanging ilaw ay mula sa ilang kandilang nakasindi sa altar. Siya ay nakaupo, nagbabasa, nang bigla niyang marinig ang tunog ng mga yabag sa labas, mabagal, mabigat, puno ng determinasyon. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, tumingin siya sa pintuan. May tao ba? Mahinang tanong niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ingat. Walang sagot. Ngunit naramdaman niya ito, isang kakaibang bigat sa hangin. Hindi takot. Hindi rin panganib. Isang uri ng babala na hindi galing sa isip kundi sa loob. Paglabas niya, nakita niya si Marcus. Isang lalaking nasa edad 40, payat, ang balikat ay bagsak na parang may pasan na hindi na kayang bitawan. Ang mga mata niya ay pula, hindi dahil sa alak, kundi dahil sa maraming gabing walang tulog. Gabi na, sabi ni Padre Miguel mahinahon. May maitutulong ba ako? Hindi agad sumagot si Marcus. Tinitigan lang niya ang pari, mula ulo hanggang paa, para bang sinusukat kung karapat-dapat ba itong kausapin. Hindi, sagot niya sa wakas. Hindi ka makakatulong. Tumango si Padre Miguel. Kung ganoon, bakit ka narito? Doon tumawa si Marcus, hindi masaya, kundi mapait. Para tapusin ang isang bagay. Hindi na nagtanong pa si Padre Miguel. May mga sandaling mas mahalaga ang katahimikan kaysa sa mga salita. Lumapit siya ng kaunti, pero hindi masyado. Ayaw niyang hadlangan ang isang bagay na malinaw na kailangang mangyari. Alam mo, biglang sabi ni Marcus, habang tinitingnan ang rosaryo sa kanyang kamay, ilang taon ko itong hawak tuwing gabi. Hindi sumagot ang pari. Tuwing may masamang balita. Tuwing may ospital. Tuwing may doktor na yumuyuko at nagsasabing ginawa na po namin ang lahat. Napasinghap siya. At alam mo kung ano ang nakuha ko? Tahimik pa rin si Padre Miguel. Wala. Isang hakbang pasulong si Marcus. Ang apoy ay nandoon na, maliit ngunit sapat.
Kung may Diyos, sabi niya, mas mababa ang boses, dapat narito siya ngayon. At doon niya inihagis ang rosaryo sa apoy. Bumilis ang lahat. Ang apoy ay lumaki. Ang rosaryo ay pumulupot, para bang may huling paglaban bago sumuko. Ang mga butil ay nagsimulang magdikit-dikit habang natutunaw. Nakangiti si Marcus. Nakatayo lang si Padre Miguel, hindi gumagalaw, para bang may pumigil sa kanyang katawan. Lumipas ang ilang segundo. Wala pa rin. Wala, ulit ni Marcus, ngayon ay halos pabulong. Alam ko. Huminga siya ng malalim, para bang may tinanggal na bigat sa dibdib. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam niya ay may kontrol siya. Kita mo, sabi niya sa pari, nakaharap sa apoy. Ganito pala kasimple. Tumalikod siya. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Hindi niya narinig ang unang pagbabago. Hindi ito tunog. Isa itong pakiramdam, parang biglang bumigat ang kanyang mga paa. Huminto siya sa paglakad. Ha, bulong niya. Sinubukan niyang humakbang muli. Hindi siya makagalaw. Sa likod niya, patuloy na lumiliyab ang apoy. Ngunit ang init na nararamdaman niya ngayon ay hindi galing doon. Ito ay nagmumula sa loob, mula sa dibdib, pababa sa tiyan, paakyat sa lalamunan. Hindi, sabi niya, mas mabilis ang paghinga. Hindi ito totoo. Tinawag niya ang sarili niyang isip. Pagod ka lang. Wala to. Ngunit hindi siya makagalaw. Si Padre Miguel ay gumawa ng isang hakbang pasulong. Marcus. Wag, putol ni Marcus, ngayon ay may halong takot ang boses. Wag kang lalapit. Huminto ang pari. Ang apoy ay nagsimulang humina. Ngunit si Marcus ay mas lalo pang nanginginig. May mali, bulong niya. May mali. Sa sandaling iyon, hindi na siya tumitingin sa apoy. Ang mga mata niya ay nakapako sa lupa, at doon niya napansin ang isang bagay na hindi dapat posible. Sa gitna ng mga abo, may bahagi ng rosaryo na hindi nasunog. Hindi pa niya ito nahahawakan muli. Hindi pa niya nauunawaan ang ibig sabihin nito. Pero alam niyang may nagsimula at hindi na niya ito mapipigilan. At habang ang apoy ay unti-unting namamatay, ang takot sa loob ni Marcus ay saka pa lamang tunay na nagising. Kung may nagsabi noon kay Marcus Davison na darating ang araw na tatawagin niyang walang saysay ang panalangin, tatawa siya. Hindi maikling tawa, kundi yung tawang may halong paniniwala, ang uri ng tawang galing sa isang taong sigurado sa kanyang pananampalataya. Dahil bago ang galit, bago ang apoy, bago ang katahimikan, si Marcus ay isang lalaking marunong lumuhod. Tuwing gabi, bago pa man sumapit ang ganap na dilim, may ritual siyang sinusunod. Hindi ito en grande. Walang ilaw, walang musika, walang mahabang sermon. Isang maliit na sala, isang lumang sofa, at ang rosaryong palaging nasa kanang bulsa ng kanyang jacket. Marcus, marahang tawag ni Elena noon, habang inaayos ang unan sa likod niya. Huwag mo namang masyadong seryosohin. Hindi ka naman pari. Ngumingiti si Marcus, hindi umaangat ang tingin mula sa rosaryo. Hindi naman kailangan maging pari para magdasal. Napapailing si Elena, pero may lambing. Umuupo siya sa tabi ng asawa, inilalapag ang ulo sa balikat nito. Minsan, hindi siya nagsasalita. Minsan, sinasabayan niya ang mga dasal. Minsan naman, nakikinig lang. At sa kabilang kwarto, naroon si Sofa. 6 na taong gulang. Mahilig magtanong. Mahilig maglaro ng buhok ng tatay niya tuwing papasok ito sa kwarto para mag-good night. Daddy, tanong ni Sofa minsan, habang yakap ang paborito niyang stuffed toy. Bakit paulit-ulit yung dasal mo? Napangiti si Marcus. Umupo siya sa gilid ng kama. Para hindi ko makalimutan. Makalimutan ang alin? Na hindi tayo nag-iisa. Noong mga panahong iyon, simple ang mundo ni Marcus. Hindi perpekto, pero buo. May trabaho siyang sapat. May bahay na tahimik. May asawa at anak na nagbibigay saysay sa pag-uwi niya gabi-gabi. At higit sa lahat, may paniniwala siya na may nakikinig. Nagsimula ang pagbabago sa isang tawag sa telepono. Hating gabi iyon. Tahimik ang bahay. Nakapatay na ang ilaw sa kwarto ni na Marcus at Elena. Si Sofa ay mahimbing nang natutulog. Umalinggaw ang cellphone sa mesa. Hello, paus ang boses ni Marcus. Leonard Davison, sabi ng boses sa kabilang linya, formal, kontrolado. Kailangan po ninyong pumunta sa ospital. Ngayon din
Hindi na niya tinanong kung bakit. Hindi na rin siya nagpaalam sa sarili niyang takot. Gumising si Elena, nakita ang mukha ng asawa. Marcus, bulong niya. Sa ospital, sagot niya. Kailangan daw. Hindi sila nagdasal bago umalis. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil pareho silang natatakot sa sasabihin ng panalangin. Sa ospital, unang beses ginamit ni Marcus ang rosaryo ng may panginginig. Hindi na yon ritual. Hindi na yon tahimik na paniniwala. Isa na itong desperasyon. Ave Maria, bulong niya, paulit-ulit habang hinihintay ang doktor. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang oras. Hindi agad nagsalita. Huminga muna siya. Si Elena ang unang tumayo. Ano po? Nagkatinginan ang doktor at ang nurse sa likod niya. At this point, sabi ng doktor, maingat, we'll do everything we can. Hindi iyon sagot. Alam ni Marcus iyon. Sa mga sumunod na linggo, naging tahanan nila ang ospital. Ang rosaryo ay hindi na bumabalik sa bulsa. Palagi na itong nasa kamay ni Marcus, sa hallway, sa waiting room, sa tabi ng kama ni Elena. Hindi mo kailangang magpuyat, mahina ang boses ni Elena isang gabi. Pagod ka na. Umiling si Marcus. Hanggat gising ka, gising ako. Marcus, ngumiti si Elena, pilit. Kung may mangyari man. Wag, putol niya. Wag mong tapusin yan. Tumahimik si Elena. Tumingin siya sa rosaryo. Ipangako mo sa akin, sabi niya. Kahit anumang mangyari, huwag kang titigil maniwala. Hindi sumagot si Marcus. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil sigurado siya na hindi niya kakailanganing tuparin ang pangakong iyon. Namatay si Elena isang Martes ng umaga. Tahimik. Walang sigaw. Walang drama. Isang mahabang hinga at wala na. Hindi umiyak si Marcus noon. Hindi rin siya sumigaw. Nakaupo lang siya sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng asawa at ang rosaryo sa kabilang kamay. Hindi ka pwedeng ganito, bulong niya. Hindi ganito. Sa libing, may mga taong nagsalita tungkol sa plano ng Diyos, sa misteryo ng buhay, sa pag-asa ng muling pagkikita. Narinig ni Marcus ang lahat pero walang pumasok. Ang rosaryo ay nasa bulsa niya pero hindi niya ito hinawakan. Pagkatapos ng libing, may anak pa siya. May dahilan pa para bumangon. Pero ang pananampalataya niya may bitak na. Lumipas ang 2 taon. Si Sofa ang naging sentro ng mundo ni Marcus. Lahat ay ginawa niya para sa anak. Hatid sundo. Baon. Takdang aralin. Mga kwento bago matulog. Minsan, hinahanap ni Sofa ang ina niya. Daddy, tanong niya isang gabi, nakikita ba ako ni Mommy? Napahinto si Marcus. Nilunok ang buo sa lalamunan. Sagot niya sa wakas. Nakikita ka niya. Masaya ba siya? Tumango si Marcus. Masaya siya. Kasama si Jesus? 1 segundo. 2. Sagot niya ulit. Niyakap siya ni Sofa. Okay na yon. At doon niya muling hinawakan ang rosaryo. Hindi na para sa sarili. Para sa anak. Hanggang sa isang hapon, habang pauwi sila galing eskwela. Mabilis ang lahat. Isang tunog ng preno. Isang sigaw. Isang iglap na hindi na mababawi. Sa ospital, muling bumalik si Marcus sa parehong hallway. Parehong amoy. Parehong ilaw. Parehong rosaryo sa kamay. Huwag, paulit-ulit niyang bulong. Hindi ulit. Hindi ulit. Lumabas ang doktor. Hindi na niya kailangang magsalita. Nang ilibing si Sofa, umulan. Walang taong makapagpapaliwanag kung bakit may mga trahedyang tila nagkakapatong-patong. May mga nagsabing pagsubok. May nagsabing misteryo. May nagsabing kalooban ng Diyos. Kay Marcus, isa lang ang malinaw. Tahimik na ang langit. Lumipas ang mga buwan. Hindi na siya nagdarasal. Hindi na niya hinahawakan ang rosaryo. Nasa drawer lang ito, nakalimutan o mas tamang sabihin, iniiwasan. Isang gabi, lasing, binuksan niya ang drawer. Hawak ang rosaryo, tumawa siya. Isang tawang walang saya. Ilang gabi kitang hinawakan, bulong niya. Ilang beses kitang sinabing sagot sa lahat. Inihagis niya ito pabalik sa drawer. Pero hindi pa yon ang wakas. Dumating ang sakit ng ina niya. Unti-unti.
Mabagal. Nakakatakot. Alzheimer. Marcus, tanong ng ina niya minsan, nakatingin sa kanya na parang estranghero. Ikaw ba ang doktor? Doon siya tuluyang napaupo. Sa huling araw ng ina niya, hawak muli ni Marcus ang rosaryo. Hindi na siya nagdasal. Tinitigan lang niya ito, parang naghihintay ng paliwanag na hindi kailanman dumating. Pagkatapos ng libing, bumalik siya sa bahay na walang laman. Walang Elena. Walang sofa. Walang ina. May rosaryo. At doon nagsimula ang desisyon. Hindi agad. Hindi isang gabi. Unti-unti. Sa bawat gabing walang sagot. Sa bawat umagang gumigising siyang walang dahilan. Ang rosaryo ay naging simbolo hindi ng pag-asa kundi ng pagkabigo. Isang paalala ng lahat ng hiniling at hindi ibinigay. Sa gabing iyon, kinuha niya ito mula sa drawer. Hindi na nanginginig ang kamay niya. Tahimik na ang galit. Kung ito ang huli, bulong niya, gawin na natin. At sa sandaling iyon, alam niyang ang susunod na hakbang ay hindi panalangin. Ito ay apoy. Tahimik ang gabi, pero hindi iyon ang uri ng katahimikang nagpapahinga. Ito ang katahimikang nagbabantay. Ang hangin ay hindi gumagalaw, parang may hinihintay. Sa paligid ng maliit na kapilya, ang mundo ay tila huminto, walang dumadaang sasakyan, walang huni ng ibon, kahit ang mga insekto ay tila nagpasya ring manahimik. Sa gitna ng katahimikang iyon, nakatayo si Marcus Davison. Sa harap niya, ang apoy ay patuloy na sumasayaw, hindi malakas, hindi rin mahina. Sapat lang para magbigay liwanag, sapat para magpaalala na may sinisira. Ang usok ay umaakyat ng dahan-dahan, dala ang amoy ng natutunaw na plastik at metal, halo ng init at alaala. Para kay Marcus, ang amoy na iyon ay parang huling hininga ng isang bagay na matagal na niyang gustong patayin. Huminga siya ng malalim. Ganito pala, sabi niya, mahina pero malinaw. Ganito pala kasimple. Sa likuran niya, ilang hakbang ang layo, nakatayo si Padre Miguel. Hindi siya lumalapit. Hindi rin siya umaalis. Ang mga kamay niya ay magkadikit sa harap, parang isang taong sanay maghintay. Hindi siya nagdarasal ng malakas. Hindi siya nangangaral. Nandoon lang siya, saksi sa isang gabing alam niyang may bigat na hindi basta-basta. Hindi ka ba magsasalita? Tanong ni Marcus, hindi lumilingon. Wala ka bang sasabihin? Nanatiling tahimik si Padre Miguel ng ilang segundo bago sumagot. Ano ang gusto mong marinig? Tumawa si Marcus, isang maikling tawang walang saya. Hindi ko alam. Siguro kahit ano. Siguro wala na ring silbi. Tumingin siya muli sa apoy. Ang rosaryo ay halos hindi na makilala. Ang ilang butil ay nagkadikit, ang iba ay nahulog sa lupa bilang mga abo. Ngunit ang krus, ang maliit na krus sa dulo, ay bahagyang nakikita pa rin, nakahiga sa gilid, umiinit pero hindi tuluyang nasisira. Hindi iyon napansin ni Marcus agad. Alam mo, patuloy niya, mas matapang na ang boses, buong buhay ko, sinabihan akong magtiwala. Maghintay. Manalangin. Lumunok siya. At ginawa ko lahat yon. Hindi sumagot ang pari. Pinagdasal ko ang asawa ko. Tumawa siyang muli, mas mapait. Pinagdasal ko ang anak ko. Pinagdasal ko ang nanay ko. Sa bawat pangalan, parang may kutsilyong dumadaan sa dibdib niya. At alam mo kung ano ang sagot? Tumigil siya sandali, parang hinahayaan ang tanong na maghang sa hangin. Wala. Lumingon siya kay Padre Miguel sa unang pagkakataon. Ang mga mata niya ay hindi galit. Pagod ang mga ito. Sugatan. Nasaan ang Diyos mo? Tanong niya. Nasaan si Maria? Nasaan ang lahat ng iyon noong kailangan ko sila? Dahan-dahang huminga si Padre Miguel. Marcus. Hindi, putol ni Marcus, tinaas ang kamay. Huwag mo akong sabihan ng plano. Huwag mo akong sabihan ng misteryo. Pagod na ako sa mga salitang walang laman. Lumakad siya palapit sa apoy, masyadong malapit. Ang init ay umakyat sa kanyang mukha, pero hindi siya umatras. Kung may Diyos, sabi niya, mas malakas ngayon, para bang gusto niyang marinig ng buong paligid, narito siya ngayon. Walang sagot. Walang kulob. Walang kidlat. Walang boses mula sa langit. Ang apoy ay patuloy na sumasayaw, walang pakialam. Ngumiti si Marcus. Isang ngiting puno ng panlalait. Kita mo, sabi niya kay Padre Miguel. Ito na yon. Walang mangyayari.
Tumayo siya roon ng ilang segundo pa, parang sinusubukan ang pasensya ng langit. Para bang binibilang ang oras, naghihintay ng kaparusahan na hindi dumarating. Sa loob-loob niya, may bahagi na umaasang may mangyayari. Isang bahagi na gusto pang mapatunayang mali siya. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, mas lumalakas ang isang bagong boses sa loob niya. Tama ka. Wala talaga. Alam mo kung ano ang masakit, bigla niyang sabi, mas mababa ang tono. Hindi na ako galit. Napakunot ang noo ni Padre Miguel. Wala na akong nararamdaman, patuloy ni Marcus. At mas masakit yon. Tumalikod siya sa apoy at nagsimulang maglakad palayo. Mabagal. Sigurado. Para bang bawat hakbang ay isang deklarasyon. Sa wakas, sabi niya, halos pabulong, malaya na ako. Sa likod niya, humina ang apoy. Ang mga huling piraso ng rosaryo ay naging abo. Para sa sinumang nanonood, tapos na ang eksena. Isang lalaking nagwagi ilaban sa pananampalataya, isang simbolong sinunog, isang gabi na walang himala. Ngunit habang palayo si Marcus, may isang bagay na hindi niya napansin. Ang hangin ay nagbago. Hindi ito bigla. Hindi rin ito marahas. Isa itong dahan-dahang pagbabago, parang biglang bumigat ang paligid. Ang amoy ng usok ay humalo sa isang lamig na hindi galing sa panahon. Ang liwanag ng apoy, kahit humihina, ay tila mas maliwanag sa mga gilid, parang may aninong gumagalaw sa paligid nito. Si Padre Miguel ang unang nakaramdam. Humigpit ang hawak niya sa kanyang mga kamay. Hindi takot ang naramdaman niya, kundi paggalang. Isang uri ng paggalang na mararamdaman mo kapag alam mong may mas malaki sa iyo ang dumaan. Marcus, tawag niya, hindi malakas, pero may bigat. Hindi huminto si Marcus. Marcus, ulit niya, bahagyang mas mariin. Huminto si Marcus, hindi dahil sa boses, kundi dahil sa sarili niyang katawan. Ang kanyang kanang paa ay hindi sumunod sa utos ng isip niya. Parang may humawak dito, hindi pisikal, kundi parang biglang may bigat na idinikit sa lupa. Ha, bulong niya, nakakunot ang noo. Sinubukan niyang humakbang muli. Hindi siya makagalaw. Hindi, sabi niya, mas mabilis ang paghinga. Hindi na yon. Huminga siya ng malalim, pilit kinokontrol ang sarili. Ayos lang. Pagod ka lang. Ngunit ang pakiramdam ay hindi pagod. Ito ay parang may biglang humila sa kanya pabalik, hindi sa katawan, kundi sa loob. Isang bigat sa dibdib, parang may kumakapit sa puso niya. Marcus, sabi ni Padre Miguel, mas malapit na ngayon, pero hindi pa rin hinahawakan siya. Ano ang nararamdaman mo? Hindi agad sumagot si Marcus. Ang mga mata niya ay nakapako sa lupa, sa mga abong naiwan ng rosaryo. Mainit, sabi niya sa wakas. Pero hindi galing sa apoy. Pinunasan niya ang noo. May pawis kahit malamig ang hangin. Parang huminto siya. Nilunok ang salita. Parang may nakatingin. Tumahimik ang paligid. Hindi pa rin gumagalaw ang katawan ni Marcus. Ang tiwala niya ilang minuto lang ang nakalipas ay nagsimulang mabasag, dahan-dahan, parang salamin na may bitak. Hindi ito totoo, bulong niya. Wala kang karapatan. Hindi niya natapos ang pangungusap. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kapilya, mas mabigat kaysa dati. Ang apoy ay halos patay na, pero ang liwanag sa paligid ay tila mas malinaw, mas matalas. At doon, sa gitna ng mga abo, napansin niya ang isang bagay. Hindi nasunog ang krus. Ang maliit na krus sa dulo ng rosaryo ay nandoon pa rin, bahagyang maitim, pero buo. Nanlaki ang mga mata ni Marcus. Hindi, sabi niya, halos pabulong. Imposible yan. Sinubukan niyang lumapit, pero hindi pa rin gumagalaw ang mga paa niya. Padre, sabi niya, unang pagkakataon na may takot sa boses. Padre, tingnan mo yon. Tumingin si Padre Miguel sa lupa. Nakita niya ang krus. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi pa tapos ang gabing ito. Ngunit si Marcus, sa kabila ng lahat, pinilit ang sarili niyang ngumiti. Isa lang yan, sabi niya, pilit ang boses. Samba. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata. Wala pa ring nangyari. At sa loob niya, paulit-ulit niyang sinasabi iyon, parang dasal na ayaw niyang tawaging dasal. Wala pa ring nangyari. Ngunit habang sinasabi niya iyon, ang paligid ay patuloy na nagbabago at ang gabi ay hindi pa tapos. Namatay ang apoy ng walang ingay. Walang huling pagliyab. Walang biglaang pagsiklab. Isa lang itong dahan-dahang paghina,
parang hiningang unti-unting binibitawan ng isang bagay na tapos na sa ginagawa nito. Ang mga baga ng apoy ay naging abo. Ang liwanag ay lumiit hanggang sa tuluyang maglaho. At doon nagsimulang maramdaman ni Marcus Davison ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa apoy. Init. Hindi init na galing sa apoy. Hindi init na mararamdaman mo kapag lumapit ka sa apoy o araw. Isa itong init na nagmumula sa loob, sa dibdib, sa sikmura, sa mismong mga buto. Isang init na hindi nasusukat at hindi maipaliwanag. Hindi, bulong niya, halos hindi gumagalaw ang labi. Hindi ganito. Sinubukan niyang huminga ng malalim, pero ang hangin ay parang naging mabigat. Parang may humaharang sa dibdib niya sa tuwing sinusubukan niyang punuin ang baga. Huminga siya ulit. At muli. Mas mabilis. Mas desperado. Huminga ka, utos niya sa sarili. Huminga ka lang. Pero sa bawat hinga, parang may kamay na unti-unting pumipisil sa loob niya. Nakatayo pa rin siya roon, sa parehong lugar, ilang hakbang ang layo mula sa abong naiwan ng rosaryo. Ang mga paa niya ay tila nakadikit sa sahig. Hindi ito parang takot na nagpapamanhid. Isa itong bigat, parang ang mismong lupa ang ayaw siyang pakawalan. Marcus, marahang tawag ni Padre Miguel mula sa likod. Hindi siya lumingon. Marcus, ano ang nararamdaman mo? Gusto niyang sumagot. Gusto niyang magsalita, magsabi ng kahit ano. Pero ang dila niya ay parang mabigat din, ang bibig niya ay tuyo. Ang ulo niya ay puno ng ingay pero walang lumalabas na salita. Mainit, nasabi niya sa wakas, paos ang boses. Pero malamig din. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na halos hindi marinig. Walang saysay, di ba? Hindi sumagot ang pari. Sinubukan ni Marcus na gumalaw. Pinilit niyang iangat ang kanang paa. Wala. Parang hindi na ito kanya. Parang may desisyong ginawa ang katawan niya nang hindi siya kinukonsulta. Hindi mo pwedeng gawin to, sabi niya, mas matatag ang boses, para bang kausap niya ang isang bagay na hindi niya nakikita. Tapos na. Tapos na yon. Ngunit ang paligid ay hindi nakinig. Ang katahimikan ay mas lalong bumigat. Hindi ito kawalan ng tunog, ito ay presensya. Isang presensyang hindi nagsasalita, pero ramdam sa bawat hinga. Unti-unting naramdaman ni Marcus ang pawis sa likod ng lig niya. Tumulo ito pababa sa gulugod kahit malamig ang hangin. Nanginginig ang mga kamay niya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang takot na hindi pa niya kailanman naramdaman. Marcus, ulit ni Padre Miguel, mas malapit na ngayon pero nananatiling ilang hakbang ang layo. Tingnan mo ako. Dahan-dahang lumingon si Marcus. Ang mga mata niya ay nanlalaki, parang isang taong nagising sa isang bangungot na hindi pa tapos. Ano to? Tanong niya. Ano to? Huminga si Padre Miguel, maingat. Hindi ko alam. Isang segundo. 2. Hindi ka ba dapat may sagot? Halos pasigaw na sabi ni Marcus. Hindi ba yan ang trabaho mo? May kirot sa boses niya, hindi galit, kundi desperasyon. Hindi lahat may sagot, sagot ng pari, tahimik. Minsan, may mga sandaling kailangan lang nating. Tumahimik, putol ni Marcus, mapait ang ngiti. Eksperto na ako riyan. Bumalik ang tingin niya sa lupa. Sa abo. Sa maliit na krus na hindi nasunog. Muling bumigat ang dibdib niya. Sa loob ng isip niya, may mga larawan na biglang sumulpot. Hindi malinaw. Hindi pa alaala. Parang mga anino lamang, isang ospital na koridor, isang kama na walang laman, isang maliit na kabaong na puti. Hindi, bulong niya. Ayoko na. Isang hakbang. Iyon lang ang gusto niyang gawin. Isang hakbang palayo. Isang hakbang palabas. Isang hakbang patungo sa hangin, sa dilim, sa kahit saan na hindi narito. Ngunit hindi siya makagalaw. Ang init sa loob niya ay lumakas. Parang may apoy na sinindihan sa ilalim ng balat, ngunit walang liwanag, walang usok. Init lang. At bigat. Parang huminto siya, pilit hinahanap ang salita. Parang may bumubuhos. Tulad ng ano, tanong ni Padre Miguel. Tulad ng lahat, sagot ni Marcus, nanginginig ang boses. Lahat ng itinago ko. Napayo ko siya. Ang mga balikat niya ay bumagsak, parang biglang may inalis na lakas sa katawan niya. Hindi ito dapat ganito, sabi niya, mas mahina na ngayon. Dapat tapos na. Sa sandaling iyon, may pumasok na kaisipan sa isip niya, hindi malinaw, hindi buo, pero matalim.
Isang ideyang matagal nang nakatago sa sulok ng kanyang isip, ngayon ay unti-unting lumalapit. Kung tapos na, bakit ka pa nandito? Nilunok niya ang laway. Umiling siya, parang tinataboy ang sariling isip. Huwag, sabi niya sa sarili. Hindi yan. Ngunit ang tanong ay nanatili. Kung wala namang nakikinig. Sumikip ang dibdib niya. Hindi ito unang beses na sumagi sa isip niya ang ganoong ideya. Ngunit ito ang unang beses na dumating ito na walang galit, walang sigaw, kundi tahimik, malamig, parang lohika. Isang solusyon sa katahimikan. Marcus, sabi ni Padre Miguel, mas mariin ngayon. Makinig ka sa akin. Tumango si Marcus, kahit hindi siya sigurado kung kaya pa niyang makinig. Hindi ka nag-iisa rito. Tumawa si Marcus, halos walang tunog. Iyan ang sinabi nila palagi. Hindi ito pangaral, sagot ng pari. Ito ay obserbasyon. Tumingin si Marcus sa kanya. Kung gayon, bakit ganito ang pakiramdam? Hindi sumagot si Padre Miguel agad. At sa hindi pagsagot na yon, may kakaibang katapatan. Unti-unting bumigat ang mga tuhod ni Marcus. Hindi siya bumagsak. Hindi pa. Pero ramdam niya na kung mawawala ang kahit kaunting lakas, babagsak siya. Hindi ko na kaya, sabi niya, halos pabulong. Hindi ko na kayang mag-isip. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago muli sa paligid. Hindi ang liwanag. Hindi ang tunog. Kundi ang pakiramdam ng kontrol. Biglang naunawaan ni Marcus, hindi sa isip kundi sa loob, na may isang bagay na humawak sa sandali. Hindi siya ang nagdedesisyon kung kailan siya gagalaw. Hindi siya ang pumipili kung kailan matatapos ito. At iyon ang pinaka-nakakatakot sa lahat. May kumukuha, sabi niya, halos hindi makapaniwala sa sariling salita. May kumukuha ng direksyon. Hindi kumukuha, mahinang sagot ni Padre Miguel. Pinipigilan. Napapikit si Marcus. Sa likod ng kanyang talukap, may liwanag na biglang sumiklab, hindi maliwanag, hindi masakit, pero malinaw. Isang liwanag na hindi humihingi ng pahintulot. Hindi ako handa, sabi niya. Hindi ako handa sa kahit ano. Ang init sa loob niya ay biglang huminto, hindi na lumalakas, hindi na humihina. Parang naghihintay. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naisip ni Marcus ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Paano kung hindi pa tapos? Bumukas ang mga mata niya. Ang paligid ay pareho pa rin, abo, katahimikan, ang pari sa harap niya. Ngunit ang pakiramdam ay iba. Mas mabigat. Mas malinaw. At sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may isang katiyakan na unti-unting umaangat, hindi pa sagot, hindi pa paliwanag, kundi isang simpleng katotohanan. May nawala sa kanya ang kontrol. At kung sino man ang may hawak nito ngayon ay hindi pa nagpapakita. Hindi bumagsak si Marcus agad. May sandaling lumipas, isang kakaibang pagitan ng oras, kung saan ang katawan niya ay nakatayo pa rin, ngunit ang loob niya ay tila matagal nang bumigay. Ang mga tuhod niya ay nanginginig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa isang puwersang hindi niya maunawaan. Parang may humihila sa kanya pababa, hindi marahas, hindi biglaan, kundi tiyak. Hindi nagmamadali. Hindi nag-aalinlangan. Marcus, marahang sambit ni Padre Miguel, halos isang hinga lamang ang lakas ng boses. Ngunit hindi na tumugon si Marcus. Ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang lumiit. Hindi literal, ngunit sa pakiramdam. Ang kapilya, ang mga pader, ang kisam, lahat ay tila umatras, parang binibigyan siya ng espasyo para sa isang bagay na paparating. Ang tunog ng sariling paghina niya ay naging malakas sa kanyang mga tainga. Isang mabilis, hindi pantay na ritmo. Hindi ko, nasabi niya, ngunit hindi niya natapos. Ang mga salita ay parang nahulog sa pagitan ng isip at bibig. At saka bumigay ang kanyang mga tuhod. Hindi ito ang uri ng pagbagsak na dulot ng pagkahilo o pagkadulas. Hindi rin ito parang hinimatay. Ito ay parang may isang kamay, hindi nakikita, ngunit malinaw sa pakiramdam, na maingat ngunit matatag na itinulak siya pababa. Hindi para saktan. Hindi para parusahan. Para lamang ihinto siya. Tumama ang kanyang mga tuhod sa sahig. Isang mahinang tunog, halos hindi marinig. Sumunod ang kanyang mga kamay, otomatikong sumuporta sa katawan niya. Ang ulo niya ay yumuko, hindi dahil pinilit, kundi dahil wala na siyang lakas para itaas ito. Hindi pabulong niyang sabi, paulit-ulit, parang sinusubukan pa ring makipagtalo sa isang bagay na hindi sumasagot. Hindi ganito, hindi ganito. Sa likod niya, napahinto si Padre Miguel.
Hindi siya lumapit agad. May mga sandaling alam mong ang paglapit ay magiging panghihimasok. At ang sandaling iyon ay hindi para sa kanya. Ang init sa loob ni Marcus ay biglang nagbago. Hindi na ito ang init na parang apoy na sumusunog. Ito ay naging parang alon, umiinit, humuhupa, bumabalik. Sa bawat pag-ikot nito may kasamang alaala. Hindi malinaw sa una. Isang boses na tumatawag sa pangalan niya. Isang tawa. Isang haplos sa balikat. Marcus ni. Napapikit siya. Marcus, gising na. Malalat ka na. Bumilis ang tibok ng puso niya. Alam niya ang boses na yon. Kahit matagal na niyang sinubukang kalimutan, kahit pilit niyang tinakpan ng galit at katahimikan, kilala niya yon. Hindi, bulong niya. Hindi na yon. Ngunit ang alaala ay hindi huminto. Nakita niya ang sarili niya sa kusina, hawak ang tasa ng kape. Nakita niya si Elena, nakaupo sa mesa, nakangiti, may hawak na rosaryo sa pagitan ng mga daliri. Hindi mo ba dadalhin yan? Tanong nito, itinuturo ang rosaryo sa bulsa ng jacket niya. Palagi, sagot niya sa alaala, isang ngiting halos hindi na niya maalala kung paano buuin. Biglang nawala ang eksena. Bumalik ang kapilya. Bumalik ang bigat ng katawan niya sa sahig. Bumalik ang tunog ng sariling paghinga. Marcus, sabi ni Padre Miguel, mas malinaw na ngayon, ngunit nananatiling mahinahon. Nakikita mo ba ako? Bahagyang umangat ang ulo ni Marcus. Ang mga mata niya ay pula, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa mga luha na hindi pa tumutulo. Nakatingin siya sa harapan, ngunit hindi direkta sa pari. May mali, sabi niya, nanginginig ang boses. May mali talaga. Tingnan mo ang lupa, marahang sabi ng pari. Ayaw sana ni Marcus. May bahagi sa loob niya na ayaw na makakita ng kahit ano pa. Ngunit parang may humihila sa kanyang tingin pababa, hindi pilit, kundi parang paanyaya na hindi niya kayang tanggihan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin. At doon niya nakita ito. Sa gitna ng mga abo, itim, malamig, walang buhay, naroon ang rosaryo. Hindi buo. Hindi perpekto. Ngunit malinaw na hindi tapos sirain. Ang ilang butil ay natunaw, nagdikit-dikit, nawalan ng hugis. Ngunit ang iba ay buo pa rin. At ang krus, ang maliit na krus sa dulo, ay nandoon, nakahiga sa abo, may bakas ng init, ngunit hindi nagiba, hindi naputol, hindi naglaho. Nanlaki ang mga mata ni Marcus. Hindi mahina niyang sabi. Hindi pwede. Sinubukan niyang abutin ito. Ang kamay niya ay umangat ng kaunti at huminto. Parang may pumigil, hindi sa lakas, kundi sa timing. Parang sinasabing sandali lang. Nasunog yan, sabi niya, halos pabulong, parang kausap ang sarili. Dapat wala na yan. Hindi agad sumagot si Padre Miguel. Lumuhod siya ilang hakbang ang layo, hindi para kunin ang rosaryo, kundi para maging kapantay ni Marcus. Sa antas na yon, mas malinaw ang bigat ng sandali. May mga bagay, sabi ng pari sa wakas, na hindi sumusunod sa inaasahan natin. Tumawa si Marcus, ngunit hindi iyon tawa ng panunuya. Isa itong tunog na basag, puno ng pagkalito. Hindi ako humihingi ng paliwanag, sabi niya. Humihingi ako ng lohika. Tama, sagot ni Padre Miguel. At minsan, hindi iyon ang ibinibigay. Biglang bumigat ang dibdib ni Marcus. Ang init sa loob niya ay umakyat muli, ngunit may kasamang kakaibang pakiramdam, hindi takot, hindi galit. Kalungkutan. Isang kalungkutang hindi na kayang pigilan. Tumulo ang unang luha. Isang patak lamang bumagsak sa sahig sa harap niya. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Hindi ako natatakot, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi ito takot. Alam ni Padre Miguel iyon. Kung ganoon, marahang tanong niya, ano ito? Huminga si Marcus, pilit pinipigilan ang pag-iyak, ngunit nabigo. Ang dibdib niya ay umalon, ang mga balikat niya ay nanginginig. Parang nahuminto siya, hinahanap ang salita. Parang may nakakita sa akin. Tahimik ang pari. Hindi yung nakita lang, patuloy ni Marcus, mas mabilis ang luha ngayon. Kundi nakilala. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ang uri ng katahimikang hindi kailangang punuin ng salita. Akala ko, sabi ni Marcus sa wakas, lalabanan ako. Tumingin siya sa rosaryo. Sa krus. Akala ko may galit. Pinunasan niya ang mukha gamit ang palad, ngunit patuloy pa rin ang luha. Pero wala, sabi niya.
Wala akong nararamdamang galit. Sa halip, may bigat sa dibdib niya na parang yakap, hindi mahigpit, hindi rin maluwag. Sapat lang para ipaalala na may naroon. Marcus, sabi ni Padre Miguel, halos pabulong, hindi ka hinahabol. Napatingin si Marcus sa kanya. Kung ganoon ano to, tanong niya, halos parang isang batang naliligaw. Isang pag-abot, sagot ng pari. Huminga si Marcus ng malalim. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang hina niya ay hindi putol-putol. Hindi pa rin siya nakakatayo. Hindi pa rin niya hawak ang rosaryo. Ngunit may isang bagay na malinaw na ngayon. Hindi siya kinukulong. Hindi siya pinarurusahan. At higit sa lahat, hindi siya nag-iisa. Tumingin siya muli sa rosaryo, sa krus na hindi nasunog. At sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang pagkaunawa na dahan-dahang umaangat, hindi pa buo, hindi pa malinaw, ngunit sapat para baguhin ang direksyon ng kanyang isip. Kung sino man ang nasa likod nito, hindi siya dumating para manira. Dumating siya para abutin. Hindi agad dumating ang katahimikan matapos ang pag-iyak ni Marcus. Sa halip, may dumating na mas mabigat, mas malalim, isang presensyang hindi nagmamadali at hindi humihingi ng paliwanag. Parang may umupo sa tabi niya, hindi para magsalita, kundi para manatili. Nakaluhod pa rin si Marcus. Ang mga palad niya ay nakapatong sa sahig, malamig ang bato sa ilalim ng balat, ngunit ang dibdib niya ay may init na hindi na masakit. Ang mga luha ay patuloy na tumutulo pero hindi na marahas. Hindi na putol-putol ang paghinga. Isa na itong mabagal na pag-agos, parang ulan na tapos na sa bagyo. Hindi ko alam kung paano to, bulong niya, halos hindi naririnig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Walang sagot na narinig. Ngunit may sagot na naramdaman. Sa loob ng isip niya, may bumukas na pinto, hindi malakas, hindi marahas. Isang pinto na matagal nang nandoon, nakasarado, ngayon ay bahagyang umusog. At sa pagbukas na iyon, dumating ang mga alaala, hindi bilang sugat, kundi bilang hininga. Nakita niya si Elena. Hindi sa ospital. Hindi sa kama. Hindi sa huling sandali. Nakita niya ito sa umaga, nakasuot ng simpleng damit, nakatayo sa kusina. May sinag ng araw sa buhok nito, may ngiting hindi kailanman nawala sa alaala niya. Hawak nito ang rosaryo, hindi mahigpit, hindi rin pabaya, parang isang bagay na natural lang hawakan, gaya ng tasa ng kape o susi ng bahay. Marcus, sabi ni Elena sa alaala, malumanay. Hindi mo kailangang maging matatag palagi. Napapikit si Marcus. Ang lalamunan niya ay sumikip. Hindi ko kaya, bulong niya, hindi sigurado kung kanino niya sinasabi. Hindi ko kinaya. Ngunit ang imahe ni Elena ay hindi naglaho. Hindi rin ito nagsalita muli. Nandoon lang, nakatingin sa kanya, walang galit, walang tanong. Isang presensyang hindi naninisi. Sumunod na dumating ang halakhak ng isang bata. Mabilis, magaan, puno ng buhay. Sofa, pabulong na sabi ni Marcus, parang takot na mawala ang sandali kung babanggitin niya ang pangalan. Nakita niya ang anak niya sa hardin, nakapaa, tumatakbo sa damuhan. Ang buhok nito ay magulo, ang damit ay may mansa ng lupa. Tumatakbo ito patungo sa kanya, hindi mabagal, hindi nag-aalinlangan. Daddy, sigaw ni Sofa, masaya. Tignan mo. May hawak itong bulaklak, dilaw at maliit. Inabot nito sa kanya, parang pinakamahalagang bagay sa mundo. Para sa'yo, sabi nito. Sa alaala, yumuko si Marcus at tinanggap ang bulaklak. Ngunit sa kapilya, ang mga kamay niya ay nanatiling nakapatong sa sahig, nanginginig. Hindi ko kayo nailigtas, sabi niya, ang boses ay basag, puno ng pagsisisi. Pinabayaan ko kayo. Ang sagot ay hindi salita. Ito ay isang pakiramdam, isang katiyakang dumaloy sa kanya na parang ilaw na dahan-dahang pumupuno sa madilim na silid. Hindi ito malakas. Hindi ito nakakasilaw. Ngunit malinaw. Hindi mo kailangang iligtas ang hindi mo kontrolado. Ang init sa dibdib niya ay lumipat, hindi na paikot-ikot, kundi pababa, parang humahaplos sa puso. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ang bigat ng kung sana ay bahagyang gumaan. Sa pagitan ng mga alaala, may isa pang presensyang dumating, hindi larawan, hindi boses. Isa itong katahimikan na may hugis, isang katahimikan na parang mga kamay na nakabukas, handang sumalo. Naroon si Maria. Hindi siya nakita ni Marcus sa paraan ng nakikita ang isang tao. Walang mukha na malinaw, walang anyong maipipinta. Ngunit alam niya. Alam niya sa paraan ng paghinga, sa paraan ng pagluwag ng balikat,
sa paraan ng biglang pagkawala ng pangangailangang magpaliwanag. Isang presensyang maternal, hindi naghahanap ng paliwanag, hindi nagtatanong ng dahilan. Hindi ka nag-iisa, bulong ng loob niya, bagaman walang salitang narinig. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang rosaryo, yaong nakahiga sa abo, ay biglang nagkaroon ng ibang bigat sa isip niya. Hindi na ito simbolo ng kabiguan. Hindi na rin ito testamento ng mga panalangin hindi sinagot. Ito ay naging tulay. Isang tulay sa pagitan ng sakit at pag-unawa. Dahan-dahang inangat ni Marcus ang isang kamay. Sa pagkakataong ito, walang pumigil. Walang bigat. Walang pag-aalinlangan. Inabot niya ang rosaryo, maingat, parang humahawak ng isang bagay na marupok, hindi dahil baka masira, kundi dahil baka siya ang masira. Nang hawakan niya ang krus, may dumaloy na lamig sa kanyang palad, kasunod ang init na mas malalim kaysa dati. Hindi ito kuryente. Hindi rin ito apoy. Isa itong kapayapaan na may lalim, parang dagat na tahimik sa ibabaw ngunit malawak sa ilalim. Hindi ko maintindihan, sabi niya, ang boses ay mas malinaw na ngayon. Pero nararamdaman ko. Sa likod niya, nakaupo si Padre Miguel, hindi nagsasalita, hindi rin gumagalaw. May mga sandaling ang pinakamagandang gawain ay ang huwag manghimasok sa ginagawa ng Diyos sa loob ng isang tao. Humigpit ang hawak ni Marcus sa rosaryo. Ang mga luha niya ay bumalik, ngunit iba na ang lasa. Hindi na pait. Hindi na galit. Pagkilala. Kung nariyan ka, sabi niya, dahan-dahan, hindi ko alam kung paano magsisimula. Tahimik ang paligid. Ngunit sa loob niya, may paggalaw, parang isang ina na bahagyang yumuyuko para makipag-usap sa isang batang takot. Hindi ka kailangang magsimula ng perpekto. Huminga si Marcus. Ang dibdib niya ay umangat at bumaba ng maayos, walang sagabal. Hindi ako humihingi ng paliwanag, sabi niya. Hindi rin ako humihingi ng sagot. Huminto siya sandali, pinipili ang mga salita na parang unang beses niyang magsasalita ng totoo. Humihingi ako ng tawad. Hindi ito sigaw. Hindi rin ito desperadong pagsusumamo. Isa itong tahimik na pag-amin, lumabas mula sa kaibuturan ng isang pusong pagod ng magtago. Humihingi ako ng tawad, ulit niya, mas malinaw. Hindi dahil natakot ako kundi dahil ngayon ko lang naramdaman na may nakakita sa akin. Ang init sa dibdib niya ay biglang lumawak, parang may yumakap mula sa loob. Walang boses na nagsabi ng pinapatawad ka, ngunit hindi na yon kailangan. Ang kapatawaran ay hindi dumating bilang salita, dumating ito bilang pahintulot na huminga muli. Pinikit ni Marcus ang mga mata. Sa likod ng talukap, ang mga imahe ni na Elena at Sofa ay unti-unting naglaho, hindi bilang pagkawala, kundi bilang pahinga. Parang sinasabing, narito kami at ayos lang kami. Bumukas ang mga mata niya. Ang kapilya ay nandoon pa rin. Ang abo ay nandoon pa rin. Ang rosaryo ay nasa kamay niya. Ngunit ang loob niya ay hindi na pareho. Tumayo siya ng dahan-dahan, hindi nagmamadali, hindi rin nag-aalinlangan. Ang mga tuhod niya ay matatag. Ang mga balikat niya ay hindi nabagsak. Tumingin siya kay Padre Miguel. Hindi ko alam ang susunod, sabi niya, may kaunting pagod, may kaunting pag-asa. Pero alam kong hindi na ako babalik sa dati. Tumango ang pari, hindi bumiti, hindi rin nagsalita agad. Sa mga mata niya, may pag-unawang hindi kailangang ipaliwanag. Ang gabi ay tahimik pa rin. Ngunit hindi na ito ang katahimikang nagbabantay. Ito na ang katahimikang naghihintay. At sa dibdib ni Marcus, may isang tanong na dahan-dahang umuusbong, hindi bilang takot, kundi bilang paanyaya. Ano ang gagawin mo pagkatapos mong mabuo muli sa loob? Hindi sumikat ang araw na may kasamang himala kinabukasan. Walang tinig na gumising kay Marcus Davison. Walang biglang liwanag na pumuno sa silid. Nang magising siya, naroon pa rin ang bigat ng katawan, ang lamig ng umaga, at ang katahimikang matagal na niyang nakasanayan. Ngunit may isang bagay na iba. Hindi ito sigaw. Hindi rin damdaming umaapaw. Isa lamang itong banayad na katiyakan, parang tibok ng pusong bumalik sa tamang ritmo matapos ang mahabang pagod. Umupo si Marcus sa gilid ng kama. Tahimik ang bahay. Mula sa bintana, pumapasok ang mahinang liwanag ng umaga. Hindi niya agad kinuha ang rosaryo. Hindi niya agad inisip ang nangyari kagabi. Huminga lang siya, isang mahaba, malalim na hinga, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi niya naramdaman ang bigat na parang bato sa dibdib. Isa-isa lang, bulong niya sa sarili.
Sa kusina, nag-init siya ng kape. Walang seremonya. Walang dasal. Ngunit habang hinihintay niyang kumulo ang tubig, napansin niyang hindi na nanginginig ang kamay niya. Hindi na rin siya nagmamadali. Parang may nagbago sa loob, hindi malaki, hindi dramatiko, pero sapat para pabagalin ang mundo. Sa bulsa ng jacket na nakasabit sa likod ng upuan, naroon ang rosaryo. Hindi niya ito inilabas. Hindi niya ito hinawakan. Alam niyang nandoon lang at iyon ay sapat. Lumipas ang mga araw. Hindi nawala ang lungkot. Hindi rin nawala ang mga alaala. May mga gabi pa ring nagigising si Marcus na may bigat sa dibdib, may tanong na walang sagot. Ngunit may kaibahan, hindi na siya tumatakbo palayo. Hindi na rin siya nakikipaglaban. Natuto siyang manatili. Isang hapon, bumalik siya sa kapilya. Hindi dahil may obligasyon. Hindi dahil may naghihintay ng paliwanag. Bumalik siya dahil may isang bagay sa loob niya na nagsabing, subukan mo lang. Nandoon si Padre Miguel nag-aayos ng mga upuan. Nang makita si Marcus, hindi siya nagulat. Hindi rin siya umiti ng malaki. Tumango lang siya, parang sinasabing, alam kong babalik ka. Hindi ako sigurado kung bakit ako nandito, sabi ni Marcus, diretsyo. Tumango ang pari. Madalas, sapat na yan. Umupo sila sa likod. Walang sermon. Walang payo. Ilang minutong katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ako naging masaya bigla, sabi ni Marcus sa wakas. At hindi rin ako naging mas mabuti. Ngumiti si Padre Miguel, bahagya. Hindi naman ganoon ang nangyayari. Pero iba, dagdag ni Marcus. Parang mas totoo. Tumango ang pari. Ang pananampalataya na dumaan sa apoy ay bihirang bumalik na pareho. Sa mga sumunod na linggo, may maliliit na pagbabagong nangyari. Hindi halata sa iba, ngunit malinaw kay Marcus. Tumigil siya sa pag-inom tuwing gabi. Hindi dahil ipinagbawal. Hindi dahil nangako siya. Isang gabi lang, napansin niyang hindi na niya kailangan. Pinili niyang matulog ng maaga, kahit may mga sandaling gising pa rin ang isip. Nagsimula siyang maglakad tuwing umaga. Hindi para mag-ehersisyo. Para lang maramdaman ang hangin. Para makita ang araw na sumisikat. Para maalala na may mundong umiikot kahit walang sumisigaw. Sa bulsa niya, palagi ang rosaryo. Hindi bilang anting-anting. Hindi bilang patunay. Isang paalala lang na may tulay sa pagitan ng sakit at pag-asa. Isang Sabado, nakita siya ni Padre Miguel sa labas, nagwawalis ng bakuran ng kapilya. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi ng pari. Umiling si Marcus. Gusto ko lang. Walang palakpak. Walang papuri. Walang tumitingin. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Marcus na sapat iyon. May mga taong napapansin ang pagbabago. Hindi sa mga salita, kundi sa kilos. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya isang umaga. Ikaw ba si Marcus? Tanong nito. Tumango siya, medyo nagulat. Salamat, sabi ng babae, walang paliwanag. Para saan po? Tanong niya. Ngumiti ang babae. Hindi ko alam. Pero parang kailangan kong sabihin. Hindi na nagtanong si Marcus. Sa isa pang araw, may lalaking umupo sa tabi niya sa likod ng kapilya. Tahimik. Hindi nagpakilala. May mga araw, sabi ng lalaki, nakatingin sa sahig, na galit ako sa Diyos. Hindi agad sumagot si Marcus. Akala ko ako lang, dagdag ng lalaki. Huminga si Marcus. Hindi ka nag-iisa. Walang sermon ang sumunod. Walang paliwanag. Tahimik lang silang umupo. At sa katahimikang iyon, may nangyaring hindi nila kailangang pangalanan. Ang pananampalataya ni Marcus ay hindi naging mas maingay. Hindi rin naging mas mapanghikayat. Naging mas simple. Natuto siyang makinig hindi lang sa mga salita, kundi sa pagitan ng mga ito. Natuto siyang tumingin sa mga tao nang hindi hinuhusgahan ang sugat na hindi niya nakikita. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, huminto siya sa ilalim ng ilaw ng poste. Kinuha niya ang rosaryo sa bulsa. Hindi siya nagdasal ng malakas. Hindi rin niya binilang ang mga butil. Hinawakan lang niya ang krus, sandali. Salamat, bulong niya, hindi sigurado kung kanino, ngunit sigurado sa damdamin. Sa likod ng pasasalamat na iyon, may pag-unawang dahan-dahang lumalalim, ang pananampalataya ay hindi patunay na wala kang sugat. Ito ay pahintulot na mabuhay kahit may sugat.
Isang linggo pagkatapos ng misa, tinawag siya ni Padre Miguel. May mga taong gustong makausap ka, sabi ng pari, maingat. Hindi para magtanong. Para lang makinig. Nag-alinlangan si Marcos. Hindi ako handa. Hindi rin sila, sagot ng pari. At ayos lang yon. Sa maliit na silid sa likod ng kapilya, may 3 tao. Iba-iba ang edad. Iba-iba ang kwento. Pare-pareho ang mga mata, pagod, puno ng tanong. Hindi nagsimula si Marcos sa mga sagot. Nagsimula siya sa katahimikan. Hindi ko alam ang gagawin niyo, sabi niya sa wakas. Hindi ko rin alam ang gagawin ko noon. Isang babae ang napaiyak. Isang lalaki ang napayuko. Pero alam ko ito, dagdag ni Marcos. Hindi kayo kailangang magkunwari. Walang pumalakpak. Walang nagpalakihan ng tinig. Ngunit may isang bagay na nagbukas sa silid na yon, isang pahintulot na maging totoo. Pagkatapos, lumabas si Marcos sa gabi na may kakaibang pakiramdam. Hindi pagod. Hindi rin masigla. Isang uri ng kapayapaan na hindi humihingi ng paliwanag. Tumingin siya sa langit. Walang tanda. Walang sagot. Ngunit hindi na niya hinanap. Sa paglakad niya pa uwi, may naisip siya sa unang pagkakataon, isang kaisipang hindi umiikot sa kanya lamang. Paano kung hindi lang ito para sa akin? Huminto siya sandali. Pinisil ang rosaryo sa bulsa. Hindi niya ito inilabas. Hindi niya ito ipinakita. Alam niyang nandoon lang, sapat na. Sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may isang bagong tanong na unti-unting umuusbong, hindi bilang takot, kundi bilang paanyaya. Kung ang pananampalataya ay nagbago sa kanya, kanino pa ito maaabot? At doon niya napagtanto, ang kwento niya ay hindi nagtatapos sa kanya. May mga apoy na dumadating para wasakin. At may mga apoy na dumarating para maglantad. Matagal bago ito naunawaan ni Marcos Davison. Hindi sa gabing iyon. Hindi rin sa mga sumunod na linggo. Dumating ang pagkaunawa ng dahan-dahan, sa paraan ng mga bagay na totoo, hindi nagmamadali, hindi sumisigaw, ngunit hindi rin umaalis. Isang umaga, bumalik siya sa kapilya ng mag-isa. Hindi araw ng misa. Walang tao. Tahimik ang lugar, katulad ng unang gabi, ngunit hindi na pareho ang pakiramdam. Ang sahig ay nalinis na. Wala na ang abo. Wala na ang amoy ng usok. Ngunit alam ni Marcos kung saan eksaktong lugar nagliyab ang apoy. Para bang may marka roon na hindi nakikita ng mata, pero malinaw sa loob. Umupo siya sa ikalawang hanay ng upuan. Tahimik. Walang dasal na binuo. Walang salitang hinanda. Mula sa bulsa niya, inilabas niya ang rosaryo. Hindi na ito buo. Hindi na rin ito perpekto. May mga butil na deforme, may mga bahid ng init na hindi na mawawala. Ngunit ang krus ay buo pa rin. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Akala ko sisirain ka, bulong niya, hindi sa rosaryo lamang, kundi sa alaala ng gabing iyon. Akala ko, kapag sinunog kita matatapos ang lahat. Tahimik ang kapilya. Ngunit sa katahimikang iyon, may sagot na hindi nanggaling sa salita, kundi sa pag-unawa. Hindi lahat ng nasusunog ay nawawala. Ang iba nalilinis. Isang hakbang ang narinig niya sa likod. Hindi siya nagulat. Akala ko makikita kita rito, sabi ni Padre Miguel, marahan. Tumango si Marcos. Ako rin. Umupo ang pari sa tabi niya, hindi masyadong malapit, hindi rin malayo. Ang pagitan nila ay komportable, hindi na puno ng tanong. Matagal ko nang gustong itanong, sabi ni Marcos, hindi tumitingin. Bakit walang nangyari agad? Huminga si Padre Miguel. Anong ibig mong sabihin? Noong sinunog ko ang rosaryo, sagot ni Marcos. Bakit walang kidlat? Walang boses? Walang galit? Tumahimik ang pari sandali. Dahil hindi lahat ng apoy ay paghuhukom, sabi niya sa wakas. May mga apoy na pagsusuri lamang. Tumingin si Marcos sa krus. At ano ang sinubok? Hindi ang Diyos, sagot ng pari. Ikaw. Hindi bilang akusasyon. Hindi bilang hatol. Isang obserbasyon lamang. Akala ko, sabi ni Marcos, mabagal ang salita, kapag sinira ko ang huling simbolo ng pananampalataya ko, lalaya ako. Ngumiti si Padre Miguel, bahagya. At nangyari ba? Umiling si Marcos. Hindi. Pero may nagbago, dagdag ng pari. Tumango si Marcos.
Hindi ako pinalaya ng apoy. Ibinunyag niya. Lumipas ang ilang segundo. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa krus, nagbigay ng bahagyang anino sa sahig. Ang ipinakita niya, patuloy ni Marcus, ay hindi ang kawalan ng Diyos, kundi ang mga sugat ko. Hindi sumagot si Padre Miguel. Hindi niya kailangang sumagot. Tumayo si Marcus at naglakad papunta sa altar. Hindi para sa ritual. Hindi para sa eksena. Isa lang itong kilos na natural, parang paglapit sa isang lugar na matagal mong iniiwasan. Inilapag niya ang rosaryo roon. Hindi bilang alay. Hindi rin bilang patunay. Bilang simbolo. Kung may matutunan man ako, sabi niya, bahagyang mas malakas ang boses, hindi dahil may ibang tao, kundi dahil malinaw na sa kanya ang sinasabi, ito yon, hindi sinira ng apoy ang pananampalataya ko. Tumalikod siya kay Padre Miguel. Inilantad niya kung ano ang mali. Ang pari ay tumayo rin. At ano yon? Tanong niya. Huminga si Marcus. Malalim. Hindi na mabigat. Na sinusukat ko ang Diyos base sa sakit ko, sagot niya. At hindi base sa katotohanan. Tahimik ang kapilya. Ngunit hindi ito katahimikang naghihintay ng sagot. Ito ay katahimikang tumatanggap. Lumabas sila sa kapilya ng magkasabay. Sa labas, ang araw ay mataas na. Walang tanda ng gabing nagdaan. Ngunit si Marcus ay alam, ang mga apoy na naglilinis ay hindi kailangang mag-iwan ng abo sa labas. Sa mga sumunod na buwan, ang rosaryo ay naging kwento. Hindi niya ito ipinapakita sa lahat. Hindi niya ito inilalabas para manghikayat. Ngunit kapag may nagtatanong, kapag may isang taong sugatan, tahimik, galit, doon niya ito inilalabas. Nasunog yan, minsang sabi ng isang lalaki, hawak ang rosaryo sa kamay. Sagot ni Marcus. At doon nagsimula ang lahat. Hindi lahat nakakaunawa. Hindi lahat tumatanggap. At ayos lang. Ang apoy ay hindi para sa lahat sa parehong oras. Isang gabi, matapos ang isang tahimik na pagtitipon sa likod ng kapilya, may isang kabataang lumapit kay Marcus. Hindi umiyak. Hindi rin nagsasalita agad. Pwede bang magtanong, sabi nito. Tumango si Marcus. Kung nasaktan ka na ng ganoon kalalim, tanong ng kabataan, paano ka pa umaasa? Hindi agad sumagot si Marcus. Tumingin siya sa langit, madilim ngunit malinaw. Hindi ako umaasa na hindi na ako masasaktan, sagot niya. Umaasa akong hindi na ako mag-iisa kapag nasaktan ulit. Ang kabataan ay tumango, dahan-dahan, parang may bumukas na pintong matagal ng sarado. At doon naunawaan ni Marcus ang buong kahulugan ng apoy. Hindi ito dumating upang sirain ang rosaryo. Dumating ito upang ipakita kung ano ang totoo. Na ang pananampalataya ay hindi kawalan ng sakit. Ito ay pag-asa kahit may sakit. Na ang Diyos ay hindi palaging dumarating bilang apoy mula sa langit, minsan, dumarating siya bilang presensyang nananatili kapag wala ng masandalan. At kung nakarating ka hanggang dito, may dahilan. Hindi dahil perpekto ang kwento. Hindi dahil banal ang tao. Kundi dahil marahil may apoy ka ring dinaanan. Marahil may sinunog ka ring pangarap, panalangin, o paniniwala, umaasang matatapos ang sakit. At kung naririnig mo ito ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, malinaw at direkta. Hindi lahat ng nasira ay nawala. At hindi lahat ng nasunog ay natalo. Minsan, ang apoy ay dumarating hindi para wakasan ang kwento, kundi para ihayag ang susunod na kabanata. Kung ang kwentong ito ay may tinamaan sa loob mo, huwag mo itong sarilinin. Magkomento. Sabihin kung saan ka nanonood at kung anong bahagi ang tumama sa iyo. Ibahagi ito sa isang taong sugatan, isang taong tahimik na lumalaban. At manatili rito dahil ang kwentong ito ay hindi nag-iisa. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang apoy ay naghayag ng isang bagay na sagrado. At hindi rin ito ang huli. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.